Hi, welcome back to my channel. This is the Mitter channel, and on this episode, I am going to continue reacting to Congressman Marcoleta's reaction and comments on the Rafi Tulfo in Action program, and as well as his reaction to what Senator Rafi Tulfo is doing, or yung style niya of how he is trying to be both a broadcaster or a media man or a media person and a senator at the same time. So, yon, we are just going to continue where I left off last time. So, let's just go right into it. Wait lang. Okay. Lagay sa batas. Oho. Kaya po yung pagsisikap ng isang tao na tulungan kayo, ayusin ang problema nyo, kailangan po ilagay lahat sa batas. Hindi po ang kamay, siya po ilalagay niya sa kamay niya yung batas. Oo nga po. Yun. Ito yung pag gusto mong tumulong, ito yung sinasabi nila na kapag gusto mong tumulong, kailangan yung pagtulong mo is naaayon pa rin sa batas. So, hindi maganda yung sinasabi nila na parang style ng pagtulong kagaya ni Robin Hood, di ba? Yung nagnanakaw siya sa mayayaman, tapos binibigay niya sa mga mahihirap. Hindi okay yung ganun eh. When it comes to reality, in a real world setting, lalo na sa isang third world country, hindi okay yung ganun, hindi maganda. So, yung Robin Hood, pang pelikula lang yan. So, ito, sa real setting, hindi siya maganda. Kaya itong in-explain ni Congressman Marcoleta is yung kasabihan na rin yan dati na huwag mong ilalagay yung batas sa sarili mong kamay. So, it still applies naman. And I think it will always apply kahit ilang generations na yung lumipas. 'Di ba? Nga pala, no? Tatawag siyang ganun Oho. at tatakutin nyo yung isang tao. Pero yung 1908 case Oho. People versus Mena yata yun. Okay. Wala kang karapatan na gamitin mo ang kamay mo, ay lagay mo sa kamay mo ang mga Ang batas. batas. Hindi Oo. pwede yun. Pasakop ka sa batas. Oho. So yun po yung ating parameter. 1908 pa yung yung reference si Congressman Marcoleta, 'di ba? Tagal na still now, until now, it should apply. Yun po yung ating tuntunin. Pag hindi po nakasunod sa tuntunin, pasensya na po, kagaya na sinabi natin kanina, Opo. bato-bato sa langit, Yan. mabukulan ka man, huwag ka Huwag magalit. ka magagalit. Oo. Ayan, bawal ang pikon. But actually, what I can say about that is, kasi nga kailangan ayon sa batas pa rin yung mga ginagawa nating pagtulong sa kapwa natin. So, kung ikaw, alam mong lumalabag ka, alam mong hindi mo sinusunod yung batas, tapos, although effective na nakakatulong ka, yung pagiging effective ng pagtulong mo, hindi siya sustainable, hindi siya pwedeng i-prolong, hindi siya pang matagalan. Eventually, darating at darating yung panahon na sasablay ka or sasalto ka sa pagtulong mo. And kaya ngayon, if nako-call out ka man ng mga kagaya ko, kagaya ni na Attorney Libayan, Attorney Claire, yan, sila Congressman Marcoleta, kung si Secretary Paras, kung nako-call out ka man ng mga taong kagaya nila, it means hindi kasi naayon sa batas yung kinikilos mo o yung ginagawa mo. In the long run, nakikinita-kinita nila na in the long run, and if i-magnify mo yung reach mo, is contribute ka ng more damage than more help. Yun yung, I think, punto ni Congressman Marcoleta here. So, let's continue. Oo. Ay, naku. Anyway, Kong, basa lang po ako ng ilang mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Sabi po ng ating caller, Opo, umaalma. Hirap na nga, Jessie ng Pasay. Naku, nahirapan din si Jessie. Ano? Sa Facebook naman, Opo, lahat ng bilihin nagtataas na. Ang hirap nakapag-ipon ngayon, Lia ng Quezon City. Opo, ang tindi ng inflation ngayon, talagang nahihirapan na ang kababayan natin.
Claire ng Quezon City. Ayo po, Weng Onyate ng Jeddah, Saudi Arabia. Ayo po naman, lalo na dito sa lugar namin, Raymond Coronado ng I-forward ko lang Bulacan. kasi ito yung Magbabalik pa po ang sa um, ganang mamamayan. may commercial. Forward lang natin. Okay. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na po tayo sa Okay, always mga panalo. commercial break pa. Pure gold, pare. As ang pagtrato na Senador 0917-638-8415. Kung bigyan daan ko po, itong mga binabanggit ko kanina sa inyo, no? Ilan sa mga pinadalang personal message ng ating mga kababayan, sabi niya, naaayon pa po ba sa batas ang pagtrato ng Senador Tulfo sa mga resource person sa Senado? Yan po ha. Ano po ang mga aksyong maaaring gawin para mapigilan ang kalabisan na ito ng Senador Tulfo? Yan po yung mga ilang tanong sa atin kong. Siguro ang Senado baka ho... Ang Senado kasi merong ethics committee. May sarili silang ethics committee. Pero Opo. siguro, ewan ko, wala bang nagrereklamo? Natatakot ba yung Parang mga... takot din ata sila. No? Ayun lang ang problema, ang issue. May ethics committee pero parang walang naglalakas loob na i-push, or most likely I feel naman na meron na siguro nag-complain. It's just like hindi lang nila pinupush through or hindi lang siguro nila pinapansin because maybe they are trying to avoid something na mas malaking issue na mangyari. We don't know. So, yeah, let's continue. Congressman? Mukhang ganun din po ang nangyayari ko. Pero nakakalungkot na yun pagka Opo. ganun. Ibig ba sabihin, kahit halimbawa si Sid Consuny, ginawa natin example, opo, ganun na lamang ba yun? Tatanggapin mo bang ginanong ka na lang? mukhang ganun na nga ang nangyari kay Ba, Ginoong hindi natin Consuny. alam. Kaya hindi ko sinasabing ano. Tinatanong lang natin kung ganun nga. Hanggang doon na lang at wala siyang hakbang na gagawin. Oho. Hindi kasi dapat ganun eh. Mhm. Sa tingin nyo, sabi niya, arugante nga ba si Senador Tulfo para sabing duwag yung duwag ang isang sundalo? Yan po yung mga binabawag bilang public servant. Ano yung... Ito yung kay kay Kanlog. Ano yung Sa tanong niya? tingin ninyo, arugante nga ba si Senador Tulfo para sabing duwag ang isang sundalo? Yun ang tingin mo. Mukhang nga po. Parang kailangan pa bang i-memorize yan? Tsaka parang ang dating ni Congressman Marcoleta dito is parang hindi ba obvious? Diyos ko. Tatanong pa talaga, Rhetorical question yan, di ba? Oo. Lalo ngayon, nag-react na. One page na parang petition ata yun ng mga sundalo ko. Ito yung binabanggit ko eh. Imbes na siguro malit na bagay lang, no? Meron kang inaayos lang eh. So unnecessarily nakagamit ka ng salita na hindi man kailangan. Ito yung buong retiradong opisyal ng Armed Forces nag-react. Opo. Lumaki o hindi lumaki? Nako, Lumaki yung problema. Opo. Yun. Yun yung sinasabi niya. Which is, I think yun din yung sinasabi ng mga kabatas, kayubi, kaarmado na ang dami sa ating mga kababayan, especially yung mga Tulfo fanatics, na hindi nyo nare-realize na imbis na yung problema yung maliit, nasosolve lang ng tahimik, lumalaki. Nagkakaroon ng mas malaking issue. And behind that issue, sino ba yung nakikinabang dito? Alam natin pare-pareho kung sino yung nakikinabang. Ayaw na lang sabihin ng iba. Di ba? Oo. Ito yung ating iniiwasan. Opo. Kapag ka ikaw ay tumutulong para yung alitan, anumang hindi pagkakaunawaan ng ating mga kababayan, ay tutulong tayo, ito'y sa paraan
na ma-restore natin talaga. Oho. Pangmatagalan, halimbawa, kung hindi man pamalagian. Mhm. Yun ang pinaka-objective kung bakit kinakailangan natin yung dispute resolution. Ayun, Lahat ng opo. alternative dispute resolution, mapa-mediation, mapa-conciliation, arbitration, ito yung alternative sa judicial system. Oho. Okay. I agree kay Congressman Marcoleta. And kaya pala, so doon sa mga nagtatanong kung bakit matagal yung proseso, is because ang objective ng justice system natin is magamit mo lahat ng pwedeng solusyon. Diba yung sinasabi nilang may 100 ways para masolusyonan ng isang problema. So parang sinusubukan mong gawin lahat ng solusyon na pwede para ma-resolve yung problema. Hindi lang siya basta ma-resolve na valid solution, but yung magkakaroon kayo ng talagang pagkakaayos, kung may nakaalitan ka man, magkakaayos kayo and in the long run, magiging smooth pa yung relationship nyo or yung pakikitungo nyo sa isa't isa. Hindi yung forever magkaaway kayo or forever magkagalit kayo. Alam niyo yun, yung para talagang nagkaroon ng ng um, pagbabate. Nagkakabate. And then, sa pagkakabati na yon is hindi na magkakaroon ng away or alitan pa kasi kumbaga nakuha niyo na yung isa't isa na okay, ganito ka, ganito siya, and sa ganitong problema, nagkaroon kayo ng issue, and then nagkaroon kayo ng agreement, nagkasunduan kayo, nagkaroon kayo ng kasunduan na okay, ayos na tayo, so nagkaayos, and then in the long run, pwedeng magkatulungan pa sila if merong another problemang darating, hindi na sila mag-aaway ulit. Magkakaintindihan na sila, and then magkakaroon pa sila ng tulungan. Kaya, yung justice system natin, kaya it takes time dahil, yun nga, ina-applyan ng iba-ibang klaseng solusyon, binibigyan ng tsansa na magamit yung maraming stages or maraming klase ng solusyon na pwedeng gawin para ma-resolbahan yung problema. Oho. Pero kapag ang ginamit mo, public halimbawa, at merong hiyaan, Mhm. hindi ito ang paraan. Hindi ito, wala sa patakaran ng mga batas natin ito. Oho. Nako, sabi pa po nung isa, may nalalabag po bang batas si Senador Tulfo dahil sa mga estilo nito sa pag-question ng mga tao inaakusahan niya nito na nagkakamali? Mga ganun. Usurpation of public authority. Opo, Kasi hindi ka naman prosecutor eh. Hindi Mhm. ka Oh. naman judge eh. Mm. So, palaging nagtatanong kung may batas ba nalalabag. O yun, usurpation. Ano nga ulit yun? Ulit. Congressman? Korte, kung civil. Kung criminal, pumunta ka sa piskal. Oho. Dito. Oho. Nako, sabi pa po nung isa, may nalalabag po bang batas si Senador Tulfo dahil sa mga estilo nito sa pag-question ng mga tao inaakusahan niya nito na nagkakamali? Mga ganun. Usurpation of public authority. Opo, Kasi hindi ka naman prosecutor eh. Hindi ka naman judge eh. Mm. Mang may sigulod kayo, punta ka sa korte kung civil. Kung criminal, pumunta ka sa piskal. Oho. Yun nga ang problema nga kasi, hindi siya officially a member of or a recognized member of the judicial institution, or hindi siya officially recognized as part of the government. Nung host pa lang siya ng Raffy Tulfo in Action, and then recently itong naging senator na siya, kino-confuse niya yung tao na parang para bagang okay pa rin gawin yung ganong style. And pero once you become a public servant, iba naman pala yung criteria na or dapat yung lifestyle or way of living mo once you become a public servant. Hindi ka pumunta ron eh. Pumunta ka dun sa senador eh. Halimbawa, o di usurpation niya. Sabi ko nga sa'yo, it is a poor substitute. Usurpation, poor substitute. Okay, sa magtatanong, sa hindi maalam kung ano ibig sabihin ng usurpation. Okay, let's find out.
Usurpation. Okay, wait lang ha. Eto na naman tayo sa technicalities eh. Ayan, usurpation, lakihan natin. Lumaki ba? Okay. So, what is usurpation? Or what is the meaning? Usurpation means taking someone's power or property by force. So, yung pagkuha ng kapangyarihan or ng pagmamay-ari or ari-arian ng isang tao by force. Okay. Balik tayo kay Congressman Marcoleta. So, ano ba sa tingin nyo, mga kapwa ko mamamayan, yung ginagawa ni Raffy Tulfo? Or yung ginagawa niya kapag nandoon siya sa Raffy Tulfo in action? Diba? Pinangungunahan niya yung mga ahensya ng pamahalaan kung paano gagawin kapag magre-resolve ng mga problema ng mga mamayan. Minsan, or kadalasan, minamanduhan niya pa yung mga opisyales or let's say yung mga police or let's say yung mga managers, yung mga kumpanya, ganyan. Minamanduhan pa niya at sinasamahan niya ng pananakot. So that's parang almost equivalent to force. Diba? Yun yung usurpation. So sa mga kagaya kong mga mamamayan out there, alam niyo na. Okay? Paano ibig sabihin ng usurpation? Inaagaw mo. So, doon, sa Raffy Tulfo in action, inaagaw niya yung, kumbaga, paniniwala ng mga tao na imbis sa pamahalaan or sa gobyerno lumalapit sa kanya niya pinalalapit. Inaagaw niya yung, dito kayo sa akin lumapit. Huwag dyan, dito. Ganun yung ginagawa niya. Okay, nasa akin yung tulong, wala sa kanila. Pero, once naman na ma-interview na kayo or ma-feature na kayo sa programa niya, mapasa din naman kayo doon sa gobyerno, pabalik. So, di ba? Sana nakikita niyo yung yung abuse doon or yung exploitation doon sa scenario niyo. Tuloy. Of the judicial system. Usurpation of authority. Wala eh, hindi mo pwedeng akuin yun eh. Mhm. Kailangan ma-realize ng tao, kailangan buksan ng isip ng ating mamamayan. Hindi po ganito. Oho. Maaari pong may natutuwa sa inyo. Mhm. Ikinatutuwa po ninyong napahiya po yung kalaban nyo. Yun na lamang pong hinahangad ninyo, makabawi kayo eh. Yun na nga, Hanggang opo. doon lang. Ngunit isipin po rin ninyo, yung kabila nito, Mhm. Correct. talaga po bang, sapat na po ba yung ikayo natuwa lang? Mhm. Eh yung pong napahiya, anong gagawin nun? Ayun. Tama. Gaganda pa po ba yung samahan natin? Eh, Ang wala na. titingnan po niyo yung estabilidad po ng lipunan sa kanyang pangkalahatan. Oo. Ito po yung ating Estabilidad ng lipunan sa pangkalahatan. Hindi dun lang para sa mga nagrereklamo. Okay? Kasi yung bansa natin is hindi lang naman para dun lang sa mahihirap. At saka para dun lang sa mga nagrereklamo. Pangkalahatan yung tinitingnan. So, sa Raffy Tulfo in Action na program, yung ginagawa nyo dyan, is nakakatulong ba sa pangkalahatan o para lang dun sa mga nagrereklamo? Bakit sila lang? Sila lang ba yung Pilipino? So, ito yun yung pinaliliwanag dito ni Congressman Marcoleta na ang linaw-linaw, mga kababayan ko, ang linaw-linaw, simpleng-simple, direktang-direkta yung pagkaka-explain niya. Sana naunawaan natin yun pare-pare. ating binabantayan. Naalala ko yung isang, ito, nag-viral ito sa social media ko. Para meron siyang Ulitin natin na, wait. Sabi Ulitin niya, natin. sabi niya, hintayin mo. Balik tayo. Ah, Hanggang opo. doon lang. Ngunit isipin po rin ninyo, yung kabila nito, Mhm. talaga po bang sapat na po ba yung ikayo natuwa lang? Mhm. Okay, ulit. Si Senador Tulfo dahil sa mga estilo nito sa pag-question ng mga Ulitin tao natin. na akusahan niya nito na nagkakamali. Mga Yung ganun. usurpation of public authority. Ah, opo. Kasi So, yun hindi na ka naman yung nilalabag, prosecutor, ha? Yun na hindi yung ka naman nilalabag sa judge, eh. batas. Mhm. Mang may sigulod kayo, punta ka sa korte kung sibil. Kung kriminal, pumunta ka sa piskal. Oho. Eh, hindi ka pumunta ron, pumunta ka dun sa senador, halimbawa. O di usurpation niya. Sabi ko nga sa'yo, it is a poor substitute
Poor of the Opo. judicial substitute. system. Usurpation of authority Wala nga po. hindi mo pwedeng akuin yun eh. Mhm. Kailangan ma-realize ng tao, kailangan buksan ng isip ng ating mamamayan. Hindi po ganito. Oho. Maaari pong may natutuwa sa inyo. Mhm. Ikinatutuwa po ninyong napahiya po yung kalaban nyo. Yun na lamang pong hinahangad ninyo, makabawi kayo eh. Yun na nga, Hanggang opo. doon lang. Ngunit isipin pa rin ninyo yung kabila nito. Mhm. Talaga po Correct. bang sapat na po ba yung ikayo natuwa lang? Mhm. Eh yung pong Correct. napahiya, anong gagawin nun? Ayun. Gaganda po ba? Gaganda pa po ba yung samahan natin? Eh, Ang wala na. titingnan po niyo yung estabilidad po ng lipunan sa kanyang pangkalahatan. Ito Oho. po yung ating binabantayan. Naalala ko yung isang ito, nag-viral ito sa social media ko. Parang meron siyang pang binatilyo ata, sinabi niya, oy, sabi niya, hintayin mo diyan ha. Kakasuhan ka namin, papupuntahan ka namin, pakakasuhan ka. Sagot niya doon kay Senador Tulfo, wag na po. Sabi niya, wag na po, magpapakamatay na lang po ako. Sabi niya, no, sabay baba ng telepono. Nagpakamatay naman. Sabihin, isa mismo ko nga natulala sa doon sa naging reaksyon ng tao dahil sa doon sa kanyang mga binitiwang At pahayag. ang isa pa siguro, O, tingnan nyo na. Siya mismo minsan hindi niya rin ma-anticipate yung mga isasagot ng mga tao sa kanya kay Senator Raffy Tulfo. So, hindi ko alam yung episode na yun, pero kung yun yung kinukwento nito ni Sir, nakita niyo kung paano ka-damaging yung nangyayari. Tsaka yung kay PFC Canlog, dun sa babae na tinawag na pambansang gold digger ba yun? Nagkakaroon kasi ng mga ganong kaso eh. Di bali sana kung wala. Diba? Kagaya nung yung the other day pinapanood ko kay Miss A, kay Miss Alona na yung nanay na namatay yung anak habang nandun siya sa RTIA many years ago. Hanggang sa nadisgrasya na yung anak dahil sa sa galit. Dahil ayaw ngang pumunta doon yung nanay niya sa Raffy Tulfo in Action. Tapos sa Raffy Tulfo in Action naman, in-entertain pa nila. Di ba? Kung wala sanang mga nangyayaring gano'n, siguro pwede pang palusutin. Kaya lang yung the fact na may napapahiya, doon ang malaking problema. Kasi kapag napapahiya ka, di ba, nakakaisip ka ng nagkakaroon ka ng hinanakit na gusto mong makaganti afterwards. So, yun yung pinupunto din dito ni Congressman Marcoleta. pa siguro pwede nating tawagan ng pansin na kaugnay niya ang ating pinag-uusapan din. Opo. Ano ba yung tungkulin ng Civil Service Commission tungkol dun sa halimbawa yung mga public servants na pinatatawag sa opisina Oo nga pala, no? ni Senador Tulfo habang siya ay gumaganap sa tungkulin niya doon sa Programa. programa. Okay, sa vlog, opo. Kasi yung iba public servant eh. Totoo po, bilang senador kasi ipatatawag po siya. Bakit walang parang tahimik ang Civil Service Commission? Wala ba kayong tuntunin kung kayo ay dapat na tumugon doon at kayo pahihiyain doon o hindi? O paano ang reaksyon ninyo kung sakasakali? Paano kayo sasagot? Sapagkat public office yung inyong i-represent doon pagdating doon eh. Totoo po. Baka mamaya malagay sa alanganin ng opisina ninyo, ano ang magiging konklusyon? Ano magiging impact o epekto ng opisina ninyo sapagkat napapunta kayo doon na isang naging partido kayo, ngunit wala namang authority yun eh. Oho. Bakit ka pumunta ron? Oo nga po, no? Di ba? Oho. Yun ang gusto nating ihayag. Ano bang authority niya para magpatawag? Oho. Di siguro, baka As a vlogger, Opo, oo.
Oo. Siguro kasi kung hindi siya pupunta, baka ipahiya sila sa himpapawid kong eh. O, edi palagay, yun na nga, mas Opo. lalo, ano nga yung, walang gagawin ng Civil Service Commission? Oo. Mga public servants ito eh. Oho. Ito pa po sabi nito, bilang isang public servant, dapat bang nag-walk out at magsabi ng masakit na salita sa hearing sa Senado? Eh, hindi ko naman alam kung nag-walk out siya. Hindi. Nag-walk out ata siya Baka nung naman tagpo na pumunta yun, lang sa Kong. palikuran siguro. Kasi ako minsan, akala nila nag-walk out ako. Pero nagmamadali ako dahil meron pang ibang hearing. Pero ito talaga, sinabi niya, talagang siya ay mag-walk out kasi hindi niya matanggap yung paliwanag nung kanyang tinatanong ko. Kasi mukhang yung ina-expect niyang sagot, hindi yun ang naging sagot nung tinatanong niya eh. Kaya para sa kanya, nagsisinungaling yun. Look out niya yung walk out na yun. No? Yun Nasa na nga. kanya yun. At Opo. hayaan mong mag-conclude na lang ang taong bayan tungkol sa ginawin niya yun. Oho. Oh. Well, yan po yung ilan kong siguro sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay. So dapat siguro dito maisip nating mabuti kung kung sa higit na nakararami, kasi ang binabanggit niya ko, hindi, pinagkakasundo ko naman yung mga taong lumalapit sa akin eh. Tapos yung mga naaapi, ako ang kanilang nagiging tagapagtanggol eh. Parang ganun po ang pinapakita niya sa ating mga kababayan. Hindi para ka si Robin Hood. Noong panahon ni Robin Hood. Di ba? Bagay. Opo, tama. Tama. Dahil sa taas ng taxation doon, wala nang maibayad yung Mga tao.
ano na yun, yung, ano na pangalan yung Nottingham, di Opo, ba? opo. Hindi ko na alam yung, ano yun ang pangalan ng forest, yung gubat na kanyang Doon siya nagtatago, ano? Doon sa- ginagalawan. Opo. Nakalimutan ko yung pangalan ng Nakalimutan ko. kagubatan. Oo. Kinukuha niya ngayon, Nang- nagnanakaw siya ngayon Nang-hold up sila, oh. para ibalik niya sa tao. Oho. O, tuwan-tuwa yung tao sapagkat nabigyan ka nung ninakaw ni Robin Hood. Oho. Natuwa ka sapagkat may nabigyan. Pero yung paraan ba tama? Mali nga po. Does the end justify the means? Oho. Yun ang tanong dun eh, di ba? Opo. Kasi pagka ganun, walang saysay ang batas natin pag na-bypass yun eh. Oho. Nananatili po na ang pag-uusig nasa National Prosecution Service. Opo. At kapag kaya naiyahain po, ang talagang magre-resolve niyan, justisya po yung judge. Okay? Oho. So hindi ka pwedeng maging prosecutor, ikaw pa yung judge. Dito lang ang dami mong standard na mababaliwala eh. Totoo. In due process po, yung proseso hindi impartial, maaring maabuso, oppressive, sapagkat maraming napapahiya. Katapos-tapusan, yung nagawa mo sa isang partido, nakasama naman sa isang partido, Oho. wala ka ring naayos eh. Nak- Hindi Yes. ganito yung tinutumbok ng ating ng ating mga batas para magkaroon ng kapayapaan, nag-stability ang lipunan. Kapag ka ganon, payapa tayo, Oho. masaya tayo, ano man ang problema, yung pagkakaisa na papanatili natin. Aywan ko lang po Hindi. kung isang part din ng motivation niya ito kasi yung kanyang mga followers ay nagsasabing, Sir, tumakbo ka sa mas mataas na posisyon sa darating na eleksyon. Parang ganun ho ata kong ang bagamat may mga pauna siyang pahayag na ayaw naman niya. Yun naman po. Ayoko nang puntahan yun. Kanila na yun, Jen eh. Bagay. Ay, nako. Ayaw na muna niyang makialam about that. I think, si yung itsura ni Congressman Marcoleta parang reserve na reserve eh. Talagang meron siyang gusto sabihin pero wag na lang. Parang ganon. Tama kayo dyan po. Ano, ha? Anyway, basa pa po ako ng ilang mga reaction. May kinalaman sa ating Vox Populi. Ha? Sabi Okay, I think dito na ako mag-end. I am not sure if meron pa ba. Kasi Vox Populi na yung sasabihin ni Kuya. So, wait ha, let's just see if meron pa. Pakalaki ng kita pala riyan. Nagkakaroon ng kulay yung Opo. paraan ng kanyang pagtulong. Well, Oh, okay. Wait, meron pa pala. Okay. Sige. Tapusin na natin tong kay Congressman Marcoleta na feature or comments about the RTIA para we can move on to a different topic next time. Kasi I think meron na siyang follow-up reaction tungkol naman dun sa So, earnings. nangingibabaw pa rin na sa punto na malaki talaga ang kita kapag ka ikaw ay nagbablog. Wait. Let's go back some more. Mamamayan! At eto pa po ang isa. Ang nakatutuwang pangmeryenda natin, abay, nakatutuwang Oh, pangnegosyo rin. nakakagutom. Punta na po kayo sa pinakamalapit na Mr. Donut Branch sa inyong lugar or mag-order via Grab or Food Panda. Sa mga gusto po magnegosyo, Wait. i-franchise Masyado po na ng tong gusto ads na to. ni Senador Rapi, gusto po magnegosyo. Ano ba yan? At Ano ba yan? Hindi marunong. nangingibabaw pa rin na sa punto na malaki talaga ang kita kapag ka ikaw ay nagbablog. Gaya ito, yung content. Siguro, ang content dito, may tagagawa na siya. May tagaputol, may tagagawa ng script, may tagagawa ng title. Minsan nga, may mga clickbait din sila na ako sa taya ko siguro, kung mga 10 million a month sa isang platform, baka maliit pa po yun, Kong. Gusto ko to si Kuya. Ang galing mag-prime ng questions eh. 10 million. Opo. Sa taya ko lang, Pesos, sarili ko, personal ko, taya ko lang ha. Pagtansya ko lang, Kong. Sabi mo na YouTube, halimbawa sa YouTube, tapos iba pa po yung sa Facebook. Kasi ang... So isang platform lang yun. Sa isang platform lang po yun. Kaya kung susumahin mo siguro, baka 15 to 20 million. Pwede po yun. Mga ganun. So isa napaka-mapuwersang motivation yan, Jen.
So mga Well, tweet, kung totoo ang sinasabi mo na napakalaki ng kita pala riyan, nagkakaroon ng kulay yung opo. paraan ng kanyang pagtulong. O, 'di ba? Ano sabi niya nga, very strong motivation para gawin mo yung mga currently ginagawa mo diyan sa program mo. Ang napaka-attractive nung motivation na napaka-attractive nung reward na makukuha mo. So, mamo-motivate ka talagang puspusan pa yung talagang pag-feature ng mga viral videos or viral issues. So, ngayon, nakukulay, nag-a-agree ako, nakukulayan nga yung motive mo kung bakit ka tumutulong. Kasi, 'di ba, ang pagtulong sa kapwa, hindi yan humihingi ng kapalit. Yung tunay na pagtulong, yung genuine na pagtulong sa kapwa, hindi humahanap ng kahit anong kapalit. Pero with this, na sinabi nila, so, ayun yeah, kita naman na medyo sadyang makukulayan talaga yung motibo mo, bakit ka tumutulong sa iba. So, yun. Well, opo. Kasi hindi talaga yung katapatan yung nangingibabaw dyan. Kung hindi, meron palang ibang anggulo. Totoo True. po. Kung ganun kalaki yung kinikita, Oho. at sa paraan na yan, doon niya napapanatili yung kita niya na yun. No? Eh, kaya True. pala ganun ang paraan. Oho. Kahit pala wala sa hulog, sabi nga natin. Opo. Dahil sa Tama. wala namang personality, walang authority, nakakagawa siya ng ganyan. Kaya pala yung Nagpapanggap. kanyang pantakot, ay ganun na lang. Kasi nga naman po, Nagpapanggap lang. kumita ka na, dumami pa followers mo. At pagkatapos, True. siyempre, kumbaga, Sabi niya, everything to gain. well, opo, wala natin to lose. So di mabuti na lang, may nagtanong pala, kaya natin Opo. nabigyan ng konting pasada yan, napasadahan natin. Kasi kung wala nagtatanong, baka naman sabihin nila, ba't tayo nakikialam dyan, ano? Kaya lang, inaalala nga natin. Ngayon, lumitaw na nga yung mga concerns na yan. Nagkaroon tayo ng pagkakataon, maibigay natin ang sarili nating pananaw tungkol dyan sa paraan ng kanyang pagre-resolve o kaya pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi tayo naiinggit dun sa ano dyan. Kailangan nating i-clarify ito. Tayo rin tumutulong tayo sa paraan na hindi naman ganun na kinakailangan malaman ng buong daigdig kung anong ginawa natin. True, ayan Kasi although iba-iba tayo ng pamantayan sa pagtulong sa kapwa, of course, generally, alam naman natin pare-pareho kung ano yung tama. Diba? Kung ano yung morally right na gawin. And with that, wait lang So yun, so parang with that said, nakakainis lang din sa marami sa atin na mga kababayan na pinapalusot pa. Alam na ngang mali, alam na ngang mahirap yung buhay natin, alam na ngang nagkakaroon ng hindi magandang epekto kapag meron kang kinukonsinting mali. And yet, tuloy pa rin kinukonsinti. Kasi siguro, yun nga, parang for the meantime, natuwa ka. Or for the meantime, nabigyan ka ng kaunting lunas. Pero in the long run, wala namang kabutihang naidulot. Diba? At ang kakapahiyan sa maliit na bahagi ng ating kakayahan, nakatutulong din naman tayo din. Totoo po. At least wala tayong napahiya kung ano. Hindi nga lang tayo kumikita din. No? Yun lang. Kasi naman ang totoong pagtulong naman kasi talaga sa kapwa. Alam naman natin pare-pareho. Hindi mo na kailangang i-broadcast. Kasi ang return naman, ang balik naman ng pagtulong mo sa kapwa is nasa Diyos naman di ba? Nasa nasa kapayapaan ng puso mo or kaligayahan ng puso mo. Nang damdamin mo na nakatulong ka ng totoong-totoo. 'Di ba? Na hindi mo kailangang ipagmayabang sa kapwa mo na, uy, tumulong ako, ganyan. Kasi
Hindi naman kasi dapat talaga bino-broadcast, 'di ba? Nasa Biblia 'yan. Oh, 'wag nating i-deny. Huwag nating i-deny na nasa Bible 'yan. And hindi mo made-deny yung mararamdaman mo sa sarili mo kapag tumulong ka ng totoo na walang hinihinging kapalit versus yung tumutulong ka dahil alam mong may napapakinabangan ka, 'di ba? Or may pakinabang ka dun sa tinutulungan mo. Iba yung feeling niyan, nako, 'wag tayong maglokohan dito. Nauutagan pa ang pisan ko. Pero doon sa, aywan ko lang po, kasi meron din atang isang vlogger, parang isang abogado kong, aywan ko na lamang, kasi ang binabanggit naman ata, kung meron din sigurong mapagsusumbungan, pero ito kasi parang personal kong ayaw kong puntahan doon sa aspeto din ng Ako marami nagsusumbong sa akin pero Opo. sumusulat ako. Opo. Yung kanilang kung sulat yon, Mhm. lalakipan ko ng sarili kong sulat, i-attach ko yung sulat niya, Mhm. pinadadala ko sa mga concerned agencies na kung Opo. saan na naakala ko na mabibigyan nila ng resolusyon yung mga hinihingi nilang mga Ayan. kasagutan. Oho. Marami to, halos araw-araw din. Oh, tignan nyo, hindi lang si Raffy Tulfo yung tumutulong sa mga kababayan natin. Madami. Hindi lang binobroadcast. At saka yung mga tao na yun na tumutulong, hindi naman nakakakuha ng kahit anong kapalit. 'Di ba? Hindi naman kinukuha ng kahit anong kapalit. And, kagaya rin naman ng ginagawa ni Raffy Tulfo, nire-refer lang din naman. Sila naman, nililid. Nire-refer din or nililid sa tamang puntahan na ahensya ng pamahalaan na walang pahiyaan na nangyayari. 'Di ba? Sa pagdulong ng tao na yun ng tulong. Walang pahiyaan na nangyayari. Ganon din naman yung proseso na ginagawa 'di ba? Opo. Well, ito nga po, kasi alam ko yung original na asawa ata ni Senador Raffy, may mga reklamo pa sa kanya. Kaya nga, kung ito ay niya haharapin na, nagsumbong sa Tulfo, di ko alam paano niya re-resolvehin ito eh. Kung magsumbong siya sa ganang mamamayan, anong gagawin mo? Sabi ko, Ha? bumalik ka na po kayo sa ibang araw. Hindi ko po kaya. Opo. Hindi naman ganun kasi yung plataforma natin. Hindi natin, yan, opo, Hindi opo. tayo, hindi ganun, hindi public na ganun. Sapagkat Opo. wala tayong magagawa pagka pahiyaan ng ating tuntunin. Oho. Opo. Well, sana naman, maunawaan tayo ng mga supporters ni Senador Raffy kung bakit natin natalakay sa episode natin itong paksa ito ngayon, kung ano. Sasalamatan natin kung inunawa nila dyan. Halimbawa, nakatulong tayo para buksan ang isip ng iba. Maaring yung iba ay nagkaroon ng pagdududa tungkol. Sana nga naunawaan ng mga Tulfo natics at sana nga nalinawan. And nagkaroon ng dagdag na kaalaman yung mga Tulfo natics tungkol sa mga hindi magandang pamamaraan dyan sa Raffy Tulfo in action. doon sa paraan. Maaring nagdadalawang isip sila. Kaya natin ginagawa ito para tulungan sila mabuksan ang isip sa yung mga paraan talaga. Ano ba yung nakalatag ng mga institusyon? Yan. Ang dami po nito. Mhm. Sinabi na natin yung PAO, katarungan pambarangay, meron ding SENA yung NLRC, merong SENA yung OWA, kung halimbawa OFW ka. OFW, opo. At sa maraming pagkakataon, pati nga yung Supreme Court na nagtatangka ngayon na maging mandatory na yung legal aid. Nakasama Opo. na yung integrated bar. Para sa ganun, yung access sa hustisya, Opo. makamit lalo na yung mga mahihirap nating kababayan. At kung kinakailangan, mapadali. Oh. At sa mga kababayan naman natin na masyado nang mainipin, maghintay naman po kayo. Ayun. Sa Oo nga naman. Kasi naman, sa mga kababayan nating mainipin na may problema, hindi lang naman kayo yung may problema. Marami ding iba dyan. Mas malalaki pa yung problema or mas matitindi pa yung problema kaysa sa inyo. Kaya kung pwede namang ayusin sa barangay level yung problema nyo, ayusin nyo na lang. At yung sa barangay nyo, hindi lang naman din kayo yung tao dun sa barangay nyo at hindi lang din naman kayo yung
tao na nagkakaroon ng problema. Lahat tayo nagkakaroon ng problema. Pero kasi din naman, gawin niyo din naman yung parte niyo na subukang isipin kung paano susolusyunan yung problema niyo. Huwag niyo namang iasa agad sa kapitbahay niyo or iasa agad sa barangay captain niyo na si barangay captain niyo yung iisip ng paraan para masolusyonan yung problema niyo. Yun lang din naman kasi yung yung hindi maganda dito sa mga kababayan natin minsan di ba? Pagkat yun po hinihingi naman ng due process. Mhm. Yung pong gusto niyong madalian, pangkaraniwan po, nadidisgrasya po kasi pag mamadali. Oho, Di oho. ba? Ay, O yan. anyway, Kong, isingit ko lang pala, Kong, ha? Itong balitang ito, sapagkat ang House leaders pala ay nasa Washington DC pala, Kong. Pauwi na ata sila. Okay, anyway, I think ayun na yung ending. So, yun nga, what I'm going to say is, hindi lang si Raffy Tulfo or yung Raffy Tulfo in action yung makakatulong sa atin para umunlad tayo pare-pareho, mga kababayan ko. Tayo din. So, kung may problema nga din tayo, kagaya ng sinabi ni Congressman Marcoleta, wag naman tayong mainipin. Tsaka din naman, ang dami kasi sa atin na mga kababayan na pag humingi sila ng tulong sa ibang tao, parang gusto nila ako inanong tao na yon yung problema nila. Na parang yung kung kaibigan man nila yung lapitan nila or let's say, kung yung mayor man yung lapitan nila, parang gusto nila yung mayor na yung mamblema doon sa problema nila. Nagigets nyo ba? Diba? May mga kababayan tayong ganyan. Maming kayo, aminin nyo. Meron kayo, for sure, lahat sa inyo dyan, meron kayong kakilala na ganyan. Na lalapit sa inyo, hingi ng tulong, kulang na lang kayo na yung mamblema doon sa problema niya. Para wala na siyang isipin, kayo na yung mag-iisip. Alam mo yun, parang pinabasa nila yung problema nila sa inyo. Nagdadahilan na lang na mahina kasi ako, hindi ko kasi alam ang gagawin, ganyan. Pag sinabi mo naman kung anong gagawin, parang ayaw intindihin kung ano yung proseso na gagawin dahil ayaw lang nilang kumilos. Dahil ayaw lang nilang gawin na isolve yung problema nila. Gusto nila ibang tao yung mag-solve ng problema nila. Na, alam niyo yun, guys, na problema na sila lang din naman ang gumawa. Pero parang gusto nila ibang tao yung mag-solve ng problema nila. Matatawa ka na lang minsan, pero kapag ka inisip mo, ganun yung reality. And meron tayong isang Raffy Tulfo in action na programa or whatever you call that na nagkukonsinti sa ganyang mga pag-uugali. Kasi sa pagkukonsinti nila sa mga ganyang pag-uugali ng mga kababayan natin, dumadami yung mga kababayan natin na nagiging ganyan na napakikinabangan nila dun sa programa nila. So, sana nakuha na niyo yun, So, kung may Tulfo fanatics man ditong nanonood, sana naintindihan mo yun. Kung hindi mo man naintindihan yun, play mo ulit tong video na to or puntahan mo yung video ni na Congressman Marcoleta dyan sa Ganang Mamamayan. And panoorin mo yung episode na yan, April 19, ng paulit-ulit hanggang sa maintindihan mo kung ano yung pinupunto nila dyan. Hanggang sa magkaroon ka ng kalinawan kung ano yung ine-explain nila dyan or yung pinapaliwanag nila dyan kung bakit hindi magandang substitute and hindi pwedeng maging substitute ang Raffy Tulfo in action na programa sa justice system natin or sa pamahalaan natin or sa gobyerno natin. Kasi parang yun yung gusto nilang palabasin na alternative sila para maging mas mabilis yung mga action sa mga problema ng mga mamamayan. Kaso hindi pwede, hindi dapat, hindi nila kaya. Okay? Kasi sila din mismo, nagpapasa lang din naman ng kaso or ng problema sa pamahalaan or sa gobyerno natin. So, ano pa't nandiyan sila kundi para kumita or pagkakitaan yung mga kababayan din natin. Diba? So, yun lang.
almost an hour na naman ulit tong video na to, but this is my last part or last episode on this subject or on this issue, or on this topic. So, yeah, dyan ako mag-i-end. Sana may natutunan kayo. Ako may natutunan akong bago. And, yun nga, ang natutunan ko dito is meron siyang nilalabag na batas. Or meron siyang nilalabag na rule, which is yung usurpation nga. Okay? So, siya man, si Senator Raffy Tulfo man, or yung kanyang programa. Kaya lang kasi siya yung nag-head ng programa na yun. So, parang sa kanya pa rin yung reflection. Diba? Or yung bounce. Diba? So, again, yun lang. Thank you for watching. Thank you for spending 50 minutes of your time watching my video. Let me know your comments, your suggestions, or your recommendation on the comment section below. The comment section is a free wall for you. But then again, I'm going to say na if hindi nag-appear yung comments nyo sa comment section ko, that would mean na si YouTube ang nag-censor sa inyo. Okay? So, ibig sabihin nun, yung pananalita nyo o yung mga gusto nyo sabihin ay medyo offensive na para kay YouTube at para sa mga user or viewers ng contents dito sa YouTube. Okay? So, sana medyo ayusin ng konti yung pag-comment. Okay? Yun lang. Thank you again for watching. Have a good life. Smile always. Bye-bye.